Sa aklat ng pahayag, may dalawang partikular na talata na nagbibigay liwanag tungkol sa isang misteryosong grupo ng 144,000 katao. Ito ay matatagpuan sa pahayag Kabanata 7, talata 4-8 at pahayag Kabanata 14, talata 1-5. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng 144,000 individual na tinatakan ng Diyos, tapat sa Kanya, at inilaan para sa isang natatangi at makapangyarihang layunin sa panahon ng mga huling araw. Ang pag-unawa kung sino sila ay hindi lamang para tugunan ang ating kuryosidad. Ang kanilang pagkakakilanlan, misyon, at karakter ay sumasalamin sa katapatan ng Diyos, sa Kanyang plano ng pagtubos para sa Israel, at sa Kanyang awa kahit sa gitna ng puot at paghatol. Sila ay patunay na kahit sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang dakilang kapigatian, ang Diyos ay patuloy pa ring nailigtas, nagtatatak, at nagsusugo ng Kanyang mga hinirang para sa banal na layunin, kahit ang mundo ay nasa pinakamasahol na kalagayan. Ang unang pagbanggit sa 144,000 ay matatagpuan sa pahayag Kabanata 7, talata 4-8. Ang CP ay nagsasabi ng ganito. Pahayag Kapitulo 7 versikulo 4-8. Pagkatapos ay narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 mula sa lahat ng lipi ng Israel. Mula sa lipi ni Juda, 12,000 ang tinatakan. Mula sa lipi ni Ruben, 12,000. Mula sa lipi ni Gad, 12,000. Mula sa lipi ni Aser, 12,000. Mula sa lipi ni Naphtali, 12,000. Mula sa lipi ni Manases, 12,000. Mula sa lipi ni Simeon, 12,000. Mula sa lipi ni Levi, 12,000. Mula sa lipi ni Isakar, 12,000. Mula sa lipi ni Zabulon, 12,000. Mula sa lipi ni Jose, 12,000. Mula sa lipi ni Benjamin, 12,000. Ang talata ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang mahalagang katotohanan, ang 144,000 ay mula sa lahing Hudyo. Hindi sila simbolikong larawan ng simbahan o kumakatawan sa lahat ng mananampalataya. Ang tahasang pagbanggit sa 12 lipi at ang tiyak na bilang na 12,000 mula sa bawat isa ay nagpapatibay na sila ay literal na mga Israelita. Ang pagtatatak sa 144,000 ay inilarawan sa pahayag Kapitulo 7 versikulo 3. Pahayag Kapitulo 7 versikulo 3. Huwag ninyong pinsalin ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ang tatak na ito ay isang banal na marka ng proteksyon, pag-aari, at pagkakahirang. Sa panahon ng Biblia, ang selyo ay sumisimbolo sa pagiging tunay at may awtoridad. Sa kontekstong ito, nangangahulugan ito na ang 144,000 ay nasa ilalim ng banal na proteksyon ng Diyos at inilaan para sa Kanyang mga layunin. Sa buong kasulatan, makikita natin ang Diyos na gumagamit ng tatak upang ibukod ang Kanyang bayan. Sa Ezekiel Kabanata 9, isang marka ang inilagay sa noo ng mga nalulungkot sa kasalanan ng Jerusalem. Sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 13, ang mga mananampalataya ay tinatakan ng banal na espiritu bilang katiyakan ng kanilang pamana. Sa parehong paraan, ang 144,000 ay tinatakan upang ipakita na sila ay mga hinirang ng Diyos sa panahon ng hindi pa nararanasang kapigatian sa lupa. Mahalagang tandaan na ang pagtatatak na ito ay naganap bago pa man magsimula ang mga paghatol ng trompeta. Ipinapakita nito na tinitiyak ng Diyos ang pangangalaga sa Kanyang mga lingkod bago niya ipataw ang Kanyang puot. Ito ay patunay ng Kanyang awa sa gitna ng paghatol, at ng Kanyang masusing paghahanda sa isang nalalabing grupo upang isakatuparan ang Kanyang kalooban. Kahit na nagaganap ang matinding kaguluhan sa aklat ng pahayag, mga digmaan, taggutom, lindol, salot, at pandaigdigang pag-uusig, may isang katotohanan na nananatiling matatag. Ang Diyos ay patuloy pa ring kumikilos, nailigtas, at nagsusugo ng Kanyang mga hinirang, kahit sa gitna ng pinakamasaklap na yugto ng kasaysayan. Ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Ang mundo ay hindi basta-basta bumabagsak sa kaguluhan. Sa halip, ito ay sumusunod sa isang landas na itinalaga ng Diyos. Bawat tatak, bawat trompeta, at bawat paghatol ay nagaganap sa ilalim ng awtoridad ng kordero na siyang nagbubukas ng kasulatan. Walang nangyayari na wala sa Kanyang pahintulot o layunin. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng tao, ang kapangyarihan ng Diyos ay hayag. Ang 144,000 ay tinatakan ng Diyos bilang patunay nito. Hindi lamang sila pinoprotektahan, sila rin ay isinugo. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi basta-basta tumutugon sa kaguluhan, siya mismo ang umaakay nito para sa mas dakilang layunin ng pagtubos. Ang Kanyang paghatol ay tumpak. Ang Kanyang tiyempo ay perpekto. Ang Kanyang awa ay patuloy na umaabot.
Dapat nating tandaan, ang Diyos ay hindi nawawala sa panahon ng kapigatian. Siya ay aktibong kumikilos, nailigtas, nagtatatak, at nagsusugo ng kanyang bayan. Ang tila pagkawasak para sa mundo ay, sa katotohanan, ang kaganapan ng huling plano ng Diyos upang ibalik ang lahat ng bagay at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Ang ikalawang pangunahing talata tungkol sa 144,000 ay matatagpuan sa Pahayag Kabanata 14, talata 1-5. Pagkatapos ay tumingin ako, at naroon ang kordero, nakatayo sa bundok ng Sayon, at kasama niya ang 144,000 na may nakasulat sa kanilang mga noo ang pangalan niya at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit, na parang ugong ng maraming tubig at parang kulog na malakas. Ang tinig na aking narinig ay tulad ng tugtugin ng mga manunugtog ng alpa. At sila ay umawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang makatututo ng awit na ito kundi ang 144,000 na tinubos mula sa lupa. Ito ang mga hindi nagpakasama sa mga babae, sapagkat sila'y malilinas. Sila'y sumusunod sa kordero saan man siya pamaroon. Sila ay tinubos mula sa sangkatauhan bilang unang bunga para sa Diyos at sa kordero. Sa kanilang mga bibig ay walang kasinungalingan, sila'y walang donges. Mahalagang mga katangian ang lumilitaw sa talatang ito. Sila ay kasama ng kordero sa bundok ng Sayon. Isang makapangyarihang larawan ito ng tagumpay, pagiging malapit sa Diyos, at karangalan. Ang bundok ng Sayon ay sagisag ng tahanan at pamumuno ng Diyos. Ang pagtayo roon kasama ng kordero ay tanda ng tagumpay sa espiritual na digmaan. Nasa kanilang mga noo ang pangalan ng Ama. Ang banal na markang ito ay hindi lamang proteksyon, kundi pagkakakilanlan, isang lantad na pahayag na sila ay sa Diyos, hindi sa hayop, hindi sa mundo. Sila ay moral at espiritual na malinis. Ayon sa Pahayag Kapitulo 14 versikulo 4, hindi sila nagpakasama sa mga babae, sapagkat sila'y malilinas. Bagaman ito'y maaaring unawain ng literal, mas laganap ang pagkaunawa na ito ay simbolo ng kanilang espiritual na kadalisayan, na hindi sila nadungisan ng idolatria o ng masasamang sistema ng mundo. Sila'y sumusunod sa kordero saan man siya pamaroon. Marahil ito ang pinakamatingkad na paglalarawan ng kanilang pagsunod. Hindi sila nag-aatubili. Sila ay handang sumunod kahit sa panganib o kahirapan. Buo ang kanilang katapatan. Sila ay unang bunga para sa Diyos at sa kordero. Sa lumang tipan, ang unang bunga ng ani ay iniaalay sa Diyos bilang tanda ng pasasalamat at pagtitiwala na may darating pang mas marami. Ang pagtawag sa 144,000 bilang unang bunga ay nagpapahiwatig na sila ang simula ng isang mas malawak na pag-aani ng mga kaluluwa. Sila ay walang daya o dungis. Sa isang mundo na pinaghaharian ng kasinungalingan, panlilinlang, at propaganda ng Antikristo, ang 144,000 ay maglalakbay bilang liwanag ng hindi matinag na katotohanan. Ang kanilang mga buhay ay refleksyon ng mga katangiang bihirang-bihira na sa ating panahon, tapat sa Diyos, dalisay sa debosyon, at masunurin sa kordero. Hindi sila nagpapadala sa takot, kompromiso, o tukso. Sila ay matatag sa kanilang katapatan. Dapat tayong mapuko sa paglalarawang ito. Tayo ba ay sumusunod sa kordero saan man siya magtungo? Tayo ba ay nananatiling dalisay sa isang mundong puno ng kompromiso? Tayo ba ay nagsasalita ng katotohanan na walang halong daya? Sa kanilang halimbawa, makikita natin ang isang huwaran ng radikal na pagiging alagad at kabanalan. Ipinapaalala nila sa atin na sa bawat henerasyon, tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan upang mamuhay na hiwalay at banal. Bagamat hindi ganap na inilahad ang kanilang tungkulin, maraming scholar ng Biblia ang naniniwalang ang 144,000 ay magsisilbing mga ebanghelista sa panahon ng kapigatian. Sa pananaw na pre-tribulation, kung saan ang iglesia ay wala na sa mundo, ang mga Judeong mananampalatayang ito ang magiging mga saksi ng Diyos sa buong mundo. Ang interpretasyong ito ay tumutugma sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 14. At ang mabuting balita ng kaharian ay ipangangaral sa buong sanlibutan bilang patuto sa lahat ng bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Isipin mo ang isang mundong puno ng kaguluhan, mga digmaan, tagutom, kalamidad, at lumalalang pag-uusig, subalit sa gitna nito, ang 144,000 matapang na sugo ay iikot sa buong mundo upang ipahayag ang ebanghelyo. Malamang nahaharapin nila ang pagtutol, pagbabanta, at pagtatangkang kitlin ang kanilang buhay. Ngunit sila ay supernatural na paprotektahan hanggat hindi pa tapos ang kanilang gawain. Kung paanong pumili ang Diyos ng 12 alagad upang ipalaganap ang ebanghelyo sa simula ng iglesia, muling magtataas ang Diyos ng 144,000 sa huling panahon upang gampanan ang parehong layunin.
Hindi sila pangkaraniwang mga mananampalataya, sila ay masigasig, buo ang loob, at puspos ng espiritu, mga mandirigma ng salita. Ang 144,000 ay may mahalagang papel sa prophet icon schedule ng Diyos. Ang kanilang paglitaw bago ang mga hatol ng trompeta at ang kanilang presensya sa panahon ng kapigatian ay nagpapakita ng patuloy na gawain ng kaligtasan ng Diyos kahit sa gitna ng puot. Ayon sa Roma Kapitulo 11 versikulo 25 hanggang 26, bahagyang pagkabingi ang dumating sa Israel hanggang sa makapasok ang buong bilang ng mga hentil. At sa ganitong paraan, ang buong Israel ay maliligtas. Ang 144,000 ay katuparan ng pangako ng Diyos sa Israel. Ipinapakita nila na hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang tipan sa kanyang bayan. Bagaman maraming Hudyo ang tumanggi kay Jesus bilang Mesiyas, magtataas pa rin ang Diyos ng isang natitirang grupo na manunumbalak sa pananampalataya. Maaaring ang kanilang ministeryo rin ang magbubunga ng napakalaking bilang ng maliligtas, gaya ng inilalarawan sa Pahayag Kapitulo 7 versikulo 9. Pagkatapos nito ay tumingin ako, at naroon ang napakaraming tao, na hindi kayang bilangin ni Newman, mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Maaaring ang 144,000 ang ginamit ng Diyos upang dalhin ang malaking ani ng kaluluwa sa kanyang kaharian, sa gitna ng pinakamatinding panahon ng kasaysayan. Isang matinding pagsalungat sa marka ng halimaw. Sa huling panahon, ang katapatan ay magiging lantad at malinaw. Sa Pahayag Kapitulo 13, inilalarawan ang mga tumanggap ng marka ng halimaw sa kanilang kanang kamay o noo, bilang tanda ng pagkakahanay sa Antikristo. Sa kabaligtaran, ang 144,000 ay may pangalan ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang isang grupo ay kay Satanas, ang isa ay kay Kristo. Ang isa ay sumusunod sa halimaw, ang isa ay sumusunod sa kordero. Walang gitna. Ang kaibahang ito ay hindi lamang hula, ito rin ay babala. Kahit ngayon, pumipili na tayo kung sino ang ating susundin. Bawat desisyon, bawat kompromiso, bawat katapatan, lahat ay nagsasabi kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng ating puso. Isinugo para sa espesipikong gampanin. Ang 144,000 ay hindi basta-bastang mga mananampalataya. Sila ay partikular na pinili. Binalutan ng banal na tatak. Inilagay sa eksaktong panahon. At ginamit sa estratehikong paraan para sa ebanggelismo at patuto. Sila ang unang bunga ng pagtubos ng Israel at isang hayag na deklarasyon na hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang hinirang na bayan. Sila ay magniningning sa kadiliman, magpapahayag ng pag-asa sa gitna ng takot ng sanlibutan. Ano ang matututuhan natin mula sa 144,000? Bagaman ang kanilang misyon ay partikular sa mga huling araw, ang kanilang buhay ay nagsisilbing makapangyarihang hamon sa atin ngayon. Mamuhay ng dalisay sa isang tiwaling mundo. Magsalita ng katotohanan kahit ang kasinungalingan ay pinalalakpakan. Sumunod kay Kristo nang walang kompromiso. Manindigan kahit ang pagtindig ay may kabayaran. Kung kaya ng Diyos na itindig ang 144,000 sa gitna ng kapigatian upang matapang na maglingkod sa Kanya, tiyak na kaya rin niya tayong palakasin upang tumayo sa ating trabaho, paaralan, o komunidad ngayon. Ang Diyos ay laging may kontrol. Ang 144,000 ay buhay na patuto na ang Diyos ay makapangyarihan sa kasaysayan. Kahit tila bumabagsak ang mundo, siya ay kumikilos pa rin. Siya ay nagililigtas pa rin. Siya ay nagsusugo pa rin. Ipinapaalala nila sa atin na hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang bayan. Tinutupad niya ang lahat ng kanyang pangako. Tinutubos niya ang nalalabing tapat, at nagtataas siya ng mga saksi kahit sa pinakadilim na oras. Sino ang 144,000? Sila ay mga Judeong mananampalataya. Inilaan ng Diyos, namumuhay ng dalisay, tinatakan ng kanyang pangalan, at masunuring tagasunod ng kordero. Wala silang takot sa kanilang patuto, at tapat sa kanilang misyon. Sila ang paunang bunga ng pagpapanumbalik ng Israel at sulyap sa paparating na kaharian ng Diyos. Naway tayo'y maamon sa kanilang halimbawa. Naway tayo'y matagpo ang tapat, at naway palagi tayong sumunod sa kordero saan man niya tayo dalhin.